After of 2 sleepless nights of researching, I finally found the 7 best One Piece theory na pinagsama-sama ko para may bago na namang lalaro sa mga isip natin. For example, ang theory patungkol sa anong mangyayari kapag pinindot mo ang like at subscribe button sa ibaba. Well anyway, alam nyo ba na dalawa sa miyembro ng Roger Pirates ang nagasakit bago pa sila makapunta sa Laugh Tale? At coincidentally, ang dalawang yan ay sila Buggy at Toki na siyang natatanging Devil Fruit user sa Roger Pirates. According to this theory, Devil Fruit users can't go to Laugh Tale dahil once na ma-reach o malapit na sila sa islang to, nagkakaroon ng extreme illness ang mga Devil Fruit user. And I think alam ito ni Roger kaya pinagbawalan niya ang bawat isa sa kanyang crew na kumain ng Devil Fruit. Same goes to Shanks na bumuo ng sarili niyang crew but strictly without Devil Fruit users. Teka, ibig sabihin ba nun hindi na makakapunta sila Luffy sa Laugh Tale? Well, in my theory, Luffy is a special case since nasa kanya ang legendary Devil Fruit sa Sun God Nika at basically siya kasi yung bida. You know, nasa unang theory pa lang tayo pero mukhang nagiinit na ang mga puwet nyo sa upuan nyo. Kaya tumayo na kayo, kumuha ng pagkain, magbanyo at ihanda mo na ang sarili mo dahil ang mga susunod na theory na sasabihin ko sa inyo ay magpapasakit sa ulo nyo. Maybe. Naisip nyo ba kung bakit maraming sugat at peklat ang mga Gorosei sa mukha nila kahit hindi naman sila nakikipaglaban o kahit lumabas man lang na ma-ritual sa loob ng mahabang panahon? Well, many fans speculated including myself na hindi lang ordinaryong matanda ang bawat isa sa mga Gorosei na eventually na-confirm na ni Oda. And I personally believe na buhay na sila 800 years ago pa during Void Century. At malaki ang tsansa na nakuha nila ang mga peklat na to sa pakikipaglaban sa Ancient Kingdom. Pero kung buhay na sila 800 years ago, bakit buhay pa rin sila hanggang ngayon? Diba dapat namatay na sila dahil sa katandaan? Well, para mabuhay ng ganito katagal, meron dalawang posibleng dahilan. Una, gamit ang Toshi Toshi Nomi ni Jewel Riboni. The idea here is ang dating wielder ng Toshi Toshi Nomi ay minamanipula ang edad ng mga Gorosei ng paulit-ulit sa loob ng more or less 800 years. That is why hindi sila namamatay dahil sa katandaan. And possible na kaya matanda na ang itsura ng mga Gorosei sa kasalukuyan ay dahil sa hindi na alay sa kanila ang current holder ng Toshi Toshi Nomi na si Bonnie. At ang pangalawang dahilan ay gamit ang Ope Ope Nomi ni Trafalgar Law. With the same idea like the first one na ang mga Gorosei ay ginamitan ng Eternal Youth ng dating wielder ng Devil Fruit na Ope Ope Nomi ni Trafalgar Law. So basically hindi na sila mamamatay unless pinatay o nagpakamatay sila. Kasi baka nalilito kayo guys, ang Eternal Youth ay nagbibigay lang ng walang hanggang buhay but that doesn't mean na hindi na mamamatay o naging immortal na ang ginamitan nito. In chapter 906, the same chapter kung saan binanggit ni Doflamingo ang hidden treasure ng Marichua, nakita natin ang misteryosong giant straw hat na to alongside a mysterious figure na kilala natin ngayon as Im-sama. Pero hindi talaga si Im-sama ang focus ng theory na to dahil paano ko sabihin ko sa inyo na ang giant straw hat na to ay ang ancient weapon na Uranus. According to this theory, ang tatlong ancient weapon ay konektado sa 3 types of haki. Pluton that has ability to cause mass destruction similar to destructive capability ng armament haki. Poseidon has the ability to command sea kings na similar sa Conqueror's haki. And kung susundin natin ang pattern na to, the last ancient weapon Uranus ay possible na may ability similar to observation haki. Para mas maintindihan natin, let's take a look sa mga notable observation haki user like Enel, Katakuri, and Shanks. Basically gamit ang kanilang observation haki, nakikita nila ang future sa limited time na similar sa Uranus. Dahil according sa theory na to, ang Uranus ay may kakayahang magbago ng form based sa nakikita nito sa future ng mga banta na pwedeng magdulot ng problema sa may hawak nito na in this case ay nasa form ng straw hat symbolizing Luffy's growing threat as a member of D-Clan. And this also explains kung bakit hawak-hawak ni Imo ang wanted poster ni Luffy na nakasuot din ng straw hat. Ngayon, naniniwala ba kayo kung sasabihin ko na si Blackbeard ay 3 people in 1 body? What? Let me explain. Sa first appearance ni Blackbeard kung saan nakita natin na nakikipagtalo siya kay Luffy sa mga maliliit na bagay na parang bata. A few moments later, bigla na lang siyang naging mature where in fact nagbigay pa siya ng insane speech tungkol sa dream. But the crazy part is, nang paalis na sila Luffy, ay describe niya si Blackbeard not he but them, indicating na may multiple personality or soul si Blackbeard sa kanyang katawan. Another huge evidence supporting this theory ay ang kanyang 3 different set of teeth. Merong sinatatlong ngipin yung nawawala sa kanya, merong 4, and merong complete set of teeth which also indicating na there's a multiple person inside his body. Pero hindi lang yan ang kakaiba kay Blackbeard dahil ang number 3 ay somewhat related sa kanya. For example, ang Jolly Roger ng Blackbeard Pirates na may 3 skull, 3 guns, 3 personalities, 3 different set of teeth, and possible 3 devil fruits. Speaking of which, siguro napansin nyo rin na konektado ang tawa ng mga karakter sa kanilang devil fruit. For example, Whitebeard's laugh. Ngayon, paano ba tumawa si Blackbeard? According to this theory, pwedeng konektado rin ang pangatlong devil fruit niya kung paano siya tumawa. Well, there's a mythical beast in China na tinatawag nilang Baizi. Pero sa Japan, tinatawag itong Hakutaku. Kapag pinagsama mo ang first and last word, mabubuo mo ang Ziha na siyang tawa ni Blackbeard. Pero hindi pa nagtatapos dyan. According to Chinese mythology, ang Baizi ay mayroong 3 ulo, isa sa gitna at 2 sa magkabilang gilid. Bawat isa sa mga ulo ay may 3 mata and according to the legend, mayroon din itong 3 soul which explains kung bakit kaya pang kumain ni Blackbeard ng 2 extra fruit besides sa kanyang main devil
Devil Fruit na possibly Ziha no Mi. Pero kung akala mo nagtatapos na dyan, nagkakamali ka. Dahil kilala rin ang Baizi sa pagpatay sa Earthquake Yokai dahil sa constantly nitong pag-shake sa Earth kapag galit. And we have Blackbeard na siyang pumatay din kay Whitebeard na isa ring Earthquake Fruit user. Is this still a coincidence? The next theory ay si Imo ang representation ng Mother Earth. Well, let me explain. According to this theory, Mother Earth is C. Pag translate mo ang C sa Japanese, ito ay Umi. Na kapag binaliktad mo ay magiging Imo. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Since na-reveal na ang pangalan ng mga Gorosei, ay mas luminaw na nakabase ang bawat isa sa kanila sa mga planet sa solar system. Even ang mga ancient weapon ay representation din ng mga planeta. For example, ancient weapon Uranus na obviously nakabase sa Uranus, Poseidon sa planetang Neptune at Pluton sa planetang Pluto. So dahil si Luffy ang representation ng Sun, ang natitira na lang ay ang Earth na siyang nire-representa ni Imo or the Mother Earth. And there's an additional theory like in Noah's time, magkakaroon din ng Great Flood na magre-resulta ng paghahati ng populasyon sa mundo. Ayon kay Saint Ethan, one of the 5 elders, the balance of the world cannot be maintained forever. The time has come for a great cleansing. This statement will trigger the idea of the Great Flood na tatanging si Imo lang ang may kakayahang gumawa. No wonder kung bakit sa tuktok ng Red Line na piling manirahan ng mga Celestial Dragon dahil ito nga naman ang highest point sa mundo and if ever magkaroon ng Great Flood ay sila lang ang makakaligtas. Alam nyo ba na originally talaga na plano ni Shanks ay ibigay ang Devil Fruit na Gomu Gomu no Mi sa anak ni Roger na si Ace at hindi kay Luffy? Well, let me explain. According to this theory, binigyan ni Roger si Shanks na isang misyon na hanapin at kunin ang Gomu Gomu no Mi at ibigay ito sa magpapatuloy ng nasimulan niya. At sino pa ba ang naisip ni Roger na susunod sa yapak niya? Obviously, ang anak niya na si Ace. Ginawa ito ni Roger dahil possible na nalaman niya sa Laugh Tale ang tunay na name at power ng Gomu Gomu no Mi o ang Hito Hito no Mi model Nika na siyang susi sa pagbagsak ng world government. And kaya sila tumawa nung nahanap nila ang Laugh Tale dahil masyado pa silang maaga at na-realize ni Roger na hindi pa ito ang tamang panahon kaya ang lasting na mayaambag niya sa new era ay dagdagan ng fuel ang new generation para mabigyan ng apoy ang mga bagong dugo para hanapin ang One Piece. Well, kung napansin nyo, ganito rin ang ginagawa ni Shanks sa new generation. Just like his captain, ginagabayan niya ang mga bagong usbong na pirata nang sa gayon, teka, parang lumalayo na tayo sa topic. Balik tayo. Well, eventually kinuha na ng Red Hair Pirates ang Gomu Gomu no Mi sa kamay ng world government at pumunta sa hindi kilalang isla para hanapin ang anak ni Roger na si Ace. Pero sa hindi inaasahan ay aksidenteng nakain ni Luffy ang Devil Fruit pero eventually na-realize si Shanks na maaaring ang Devil Fruit na mismo ang pumili sa gagamit sa kanya. That's why sinugal ni Shanks ang kanyang kamay para iligtas at magsilbing modelo para kay Luffy and he even gave his straw hat to Luffy stating na kapag naging great pirate na si Luffy ay sa kanya ibalik kay Shanks ang straw hat. For this last theory, paano kung sabihin ko sa inyo na si former Admiral Kuzan ay secret member ng Revolutionary Army? Well, let me explain. According to this theory, Kuzan is a double agent working for Revolutionary Army to gather intel or to spy sa Blackbeard Pirates. Naganda ako ng mga evidences for this one. Here's the first evidence that will support this theory. When Blackbeard Pirates attack Baltigo Island, ay wala silang naabutan kahit isang Revolutionary Army dito dahil bago pa man makapunta ang Blackbeard Pirates sa isla, ay natunugan na to ng Revolutionary Army and eventually set sail para makatakas. According to this theory, si Kuzan ang nagtimbre kay La Dragon sa plano ni Blackbeard sa paglusob sa base nila. In my opinion, malaki ang tsansa na magkatotoo ito dahil kilala natin si Admiral Kuzan as complete opposite ni Akainu. You know, unlike Akainu ay may pakialam si Kuzan sa iba at ginagawa niya kung ano sa tingin niya ang tama. For example, sa Ohara ay hinayaan niyang makatakas ang isang bata na para sa Marine Outworld Government ay isang malaking threat sa kanila and yung fact na buhay pa si Saul ay another huge evidence na hindi talagang masama si Kuzan. This also leaves the question, bakit all of a sudden sumali si Kuzan sa isang pirate crew? At higit pa, bakit sa most dirtiest and most notorious pirate crew like Blackbeard Pirates niya napiling makipag-alyansa? Bakit hindi na lang sa Red Hair Pirates or instead sa Straw Hat Pirates para personal niyang mabantayan si Nico Robin? Kung titignan natin ang chapter 1097 ay nalaman natin na si Dragon pala ay dating Marine and currently si Dragon ay 55 years old while Kuzan is 49 years old. Possible kaya na naging senior ni Kuzan si Dragon nung Marine pa siya. This also explains kung bakit nasali si Kuzan sa Revolutionary Army na pinamumunuan ng anak ng mentor niya na si Garp. Speaking of Garp, nung naglaban si Kuzan at Garp ay possible na nag-hold back dito si Kuzan where in fact yung spot kung saan nasaksak ni Shiryu si Garp ay coincidentally na same spot din kung saan na-freeze ni Kuzan si Garp. Maybe ginawa niya to para tumigil ang pag-agos ng dugo at maligtas si Garp. But again, hindi pa nagtatapos dyan. As we all know, ang bawat commanders ni Blackbeard ay tinatawag niyang 10 Titanic Captain and coincidentally, ang pinakasikat na ship na Titanic ay lumubog dahil sa malaking iceberg na similar sa situation na maaaring traidorin ni Kuzan ang Blackbeard Pirates na magiging sanhe ng paglubog ng crew. Kung gusto mo ring malaman kung sino ang magiging final villain sa kwento, panoorin mo to.